Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Oh, salamat nga pala sa Bike Comedy Show. Hindi mo naman kailangan pang humantong sa ganito para sumubok at mapatawa lang ako. Hindi yun joke, salita ni Dom na namimilipit pa din sa sakit. Masyado bang mataas ang upuan ko? Natatakot ako pagtatanong ni Mia. Sakto naman na ang taas para sa mga binti mo, sagot naman ni Jay. Kung masyadong mababa mahihirapan kang pumedal niyan at masakit yan para sa mga kasukasuan mo. Edi kailangan ko ng masanay sa ganito, salita ni Mia. Siguraduhin mong nakahawak ka sa likod, Jay. Huwag kang mag-alala, nakahawak ako, sige subukan mo na. Okay, wish me luck. Buiset na badoy na yan, swerte ang gago, gawa na lang ba tayo ng sariling atin, Shelly, pagtatanong ni Minu. Itigil mo yan, wala ako sa mood, salita ni Shelly. Oh my God, Jay. Huwag kang matakot, nasa likod mo peren ako, okay ngayon subukan mong pumedal ng paabante. Okay. Kapag binubuhos mo ang lahat ng iyong lakas sa balikat mo, mahihirapan ka sa pagkontrol, kaya i-relax mo lang ang katawan mo. Dahil sa di pa sanay si Mia sa pagbibisikleta, nahirapan siya mag-balance kaya matatumba siya. Buti na lang sumaklolo ang ating bida kaya napasandal lang si Mia kay Jay. Masyado kang ninenervyos kaya naninigas ang katawan mo at kaya ka nahihirapan sa pagbalanse. Hehe, pasensya na, susubukan ko na lang ulit. Si Shelly naman ay labis na ang selos na nararamdaman dahil sa mga nakikita niya sa dalawa. Hindi ko na kinakaya, salita ni Shelly. Habang si Minu naman ay tahimik lang. Tuluyan na nga lumapit si Shelly sa kanila. Tama na nga ang landian nyo. Habang ang dalawa naman ay nabigla sa mga pinagsasabi ni Shelly. Habang si Minu naman ay nakatingin sa kanila na may naaalala pang yayari. Hindi binili ni Dad tong bike na ito para sa'yo, salita ni Minu. Habang ang kanyang kapatid na bunso parang walang naririnig at patuloy lang sa pagkanta. Sabi niya bibilhin niya itong bike na kapag inalagaan mo kami kaya wala ka sa lugar para magreklamo. Habang si Minu naman ay deadma lang. Habang sila ay nagsesenay, bigla may mabilis na bisikleta dumaan sa kanilang gilid na napakabilis. Wow, ang bilis niya magpatakbo ng bike. Oy Tara, subukan nating habulin yung lalaki. Okay, humawak ng mahigpit, here we go. Wow! Hahoy, sandali, hintayin niyo ako, sigaw ng batang si Yunha. Habang sinasariwa ni Minu ang magandang alaala, napapangiti na lang siya. Jay, turuan mo rin ako, nakalimutan ko na ata, salita ni Shelly na nagsisinungaling. Di ba kakasabi mo lang na marunong ka ng magbisikleta? Bigla na lang sumulpot si Mia at nagsasabi, ikaw ang dapat na tumigil sa pang-aakit mo. At tuluyan na nga nagbangayan ang magkaribal. Tsaka nangako sa akin si Jay na ako muna ang tuturuan niya, salita ni Mia. So ano, nandito ka ba para magpaturo o para lang landiin si Jay, salita ni Shelly. Landiin ni, hindi ko nga siya hinawakan. Ha, so pinagkakaila mo? Habang si Jay naman ay parang nalilito sa mga nangyayari. Bigla na lang may humawak sa balikat ng ating bida. Palat tayo, tuturuan ko si Mia pagkatapos ikaw kay Shelly. Napabuntong hininga na lang ang ating bida. Dahil si Jay na ang magturo kay Shelly ay nagpalat sila ng salamin. Wow, ang gwapo mo sa suot mong shades, Jay. Well, bagay din ba sa akin, pagtatanong ni Shelly. Gaano ba kalabo ang paningin mo at nakakaramdam ako ng pagkahilo? Ibalik mo na nga yan. Ayoko nga. Parang nakaramdam ng kunting selos si Mia nung makita niya ang dalawa na nagkakaigihan. Anong problema, hindi mo ba gusto ang bago mong kapareha? Hindi naman sa ganon. Bigla naman lumapit si Yunha. Hoy, bakit ikaw ang nagtuturo kay Mia imbes na si Jay? Sinabi kasi ni Jay na pagod na siya kaya nagpalit kami. Huwag mong subukan gumawa ng kalokohan kay Mia. Oy boss, ako nang bahala kay Yuna, magpakasaya ka na, salita ni Dom.
Tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin yan, kinikilabutan ako. Lumayo muna tayo Yuna para magkaroon ng magandang oras si Mino kasama si Mia. Ang weird mo, bakit mo ba patuloy na tinatawag si Mino na boss? Dahil kapatid mo siya, sabay pakyut kay Yuna. Sinakal si Dom dahil sa kanyang pagpapakyut. Hoy, huwag mo kung hayaan na sipin kita. Bumalik naman ang eksena kala Mino at Mia na nagpa-practice mag-bike. Siguro wala talaga akong talento sa pagbibisikleta. Wala naman kinalaman yung talento dun. Sadyang takot ka lang mahulog kaya hindi ka makaabante. May malungkot na sagot si Mia na parang may inaalala. Para sa akin walang kinalaman yung wala kang talento, masyado ka lang talagang takot. Kung ganyan ka takot, hinding-hindi ka talaga makakaabante. Naalala na nga ni Mia ang kanyang malungkot na karanasan na kung saan lagi siya inaaway ng kanyang kamag-aral. Napayuko na lang si Mia. Hinawakan ni Mino ang ulo ni Mia. Huwag kang matakot na mahulog kahit anuman ang gawin mo, basta gawin mo lang iyon ng may kumpiyansa. Lahat naman ay nakakatakot sa umpisa pero once na ginawa mo, nawala na yun. Okay. Susubukan ko ulit ng walang takot na mahulog. Sige, gawin na natin. Ano, handa ka na ba? Tanong ni Mino. Oo, sagot ni Mia. Tara na. Huwag kang tumingin sa baba, sa unahan ka lang tumingin habang nagpepedal na may kumpiyansa. Sige, tugon ni Mia. Tuluyan na nga binitawan ni Mino si Mia. Mukhang nakukuha mo na, magpedal ka lang. Oo, alalayan mo lang ako Mino, sabay lingon kay Mino. Ha, teka Mino. Magaling Mia, tuloy lang. O Mia, marunong ka na, salita ni Yana. Ang galing, nagagawa na niya ng mag-isa, salita naman ni Dom. Ano naman kung marunong na siyang magbisikleta? Habang ang ating bida naman ay nakatingin lang kay Mia. Si Mino naman parang proud kay Mia. Nagawa na ni Mia magpatuloy umabante at kalimutan na ang nakaraan, parang nabunutan na siya ng tinik sa kanyang dibdib. Kita ngayon sa kanyang masayang mukha ang kasiyahan. Wow, marunong ka ng magbisikleta Mia. Pag nakuha mo na, madali na lang yon. Ngayon alam na ni Mia kung paano magbisikleta, bikeng trip tayo mamaya. Pinakita naman ang masayang pag-uusap ni Mia at Mino. At napansin naman yun ng ating bida na parang nagseselos. Masyado nang late, uuwi na ako. Ha, uuwi ka na agad? Tanong ni Mino. Mag-aaral pa ako, tugon ng ating bida. Uuwi na din ako, salita ni Shelly. Halika na, magkakasama tayong tumambay sandali, salita ni Mino. Napatingin na lang si Mia sa mga kasamahan na umaalis. Ano ba yan, nagsisialisa na sila, umuwi na rin kaya tayo? Sige, masaya ang araw na to, magkita na lang tayo. Oy, ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Yana. Sabay na tayo, hahatid kita pa uwi, salita ni Dom. Huwag na, salamat, magta-taxi ako pa uwi. E di sasamahan kita hanggang sa makakuha ka ng taxi, salita ni Dom. Habang si Mia naman ay nakikinig lang sa usapan ng magjowa. Habang naglalakad ang dalawa pa uwi. Teka Yunha, nauuhaw ako. O Yuna, pupunta lang akong convenience store saglit para kumuha ng maiinom, pakitignan yung bike ko. Iniwan na ni Dom ang kanyang bike kay Yunha at pupunta sa store. Ikukuha rin kita Yunha, kaya hintayin mo lang ako. Bakit niya ba ako laging sinusundan, nakakairita, salita ni Yunha. Pinakita naman ang mga kagrupo ni Vinny na naglalakad malapit kala Yunha. Talagang natalo tayo ngayon, natalo tayo dahil sayo bobo. Magsigarilyo muna tayo bago umuwi. Ang paaralan lang natin ang nag-iisang nagpapasok ng weekends para mag-practice buwiset. Babalik ako, pupunta lang akong convenience store. E di bilhan mo kami ng makakain, nagugutom ako. Bigla na lang napansin ng hangal si Yunha, nakatayo na mag-isa. Hoy, hindi na siya masama ha? Haha, bakit pupuntahan mo para subukan ang the moves mo? Ayoko ng mixing buhok sa babae. Haha, maghintay kayo, sabay ngisi ng hangal. Seryoso, bakit ang tagal-tagal niya, pagod na ako. Bigla may tumawag kay Yunha.
Hi, sa tingin ko ang cute mo, pwede ko bang makuha ang number mo? Salita ng hangal. Sorry, magtanong ka na lang sa iba, salita ni Yunha. Ano ba, huwag ka namang ganyan, kahit ay add mo na lang ako sa line, kung gusto mo ibibigay ko na lang ang number ko. Pwede ba, asshole, sinabi ko nang hindi, kaya tigilan mo na ako at ipagpatuloy mo na lang ang paglalakad mo. Anong sabi mo, asshole? Mukhang galit na ang hangal dahil sa mga sinabi ni Yunha. Tinawanan naman siya ng mga yagit niyang kaibigan. Hahaha, tanga, mukhang tinanggihan na siya, kukuhanan ko, tahahaha. Tinawag mo ba talaga akong asshole? Salita ng hangal. Oy, naiinis na naman ang tanga, hahaha. Bakit hindi mo subukan ulitin ang sinabi mo, ha? Sigaw ng hangal. Ano, mukha ba talaga akong baliw sa pagtatanong ng number mo? Habang si Yunha naman ay nakatingin lang sa nagagalit na hangal. Huwag kang umarte na parang ang hot-hot mo. Di pa natatapos ang salita ng hangal, may dam-apo na kamao sa kanyang pagmumukha. Dahil sa lakas ng pagkakasapak ni Dom sa hangal, na tanggal ang isa sa mga ngipin. Ang mga yagit naman na kasama ng hangal ay nabigla sa mga nangyari at natigilan sila. Habang ang hangal naman na nagsisiga kanina nakahiga na sa kalsada. At pinakita naman si Dom na inalis ang kanyang bonnet sa ulo. At pinakita ang nakakatakot na itsura. Sino kang lintek? Kasalita ng nagagalit na si Dom. Pinakita ulit ang hangal na tulo na ang laway at nakahiga pa din sa kalsada, mukhang di na makakabangon pa sa lakas ng pagkakasapak ni Dom. Pinakita din ang mga yagit na naiinis na dahil bagsak ang kasamahan nila. Si Yunha naman ay nakaramdam ng panginginig dahil sa nangyari. Ang sabi ko, sino ka? Pagtatanong ni Dom na galit pa din. Baliw ka pa lang, o ngas, salita ng hangal. Dahil sa mga sinabi ng hangal, bigla siyang sinugod ni Dom at susuntukin din. Sa pole sa may tigiliran ang hangal, mukhang masakit ang pagkakasapak ni Dom sa hangal, biglang namutla. Tatamba na sana ang hangal, bigla siyang hinawakan ni Dom sa buhok at susuntukin ulit. Sige, tawagin mo kung baliw, puta ka. Tumigil ka, salita ni Yunha. Tuluyan ang tinamaan ang kalaban ni Dom at sabay lumingon sa isa sa mga hangal. Parang nakaramdam na ng takot ang yagit kay Dom. Tumigil ka na, Dom, salita ni Yunha. Di na nagpaawat si Dom at susuntukin niya din ang isa. Bigla kinabahan naman ang hangal. Tumigil ka na, Dom, sigaw ni Yunha. Pinakita naman si Dom na hawak na niya ang isa sa mga hangal at nakatingin sa isa pang hangal. Ang isa pang ongas ay nakatayo lang at nakatingin at halata natatakot. Sino yang gagong yan? Bigla na lang binitawan ng ongas ang kanyang pinamailing pagkain para tumakbo ng mabilis. Puta, paano natalo ng isang lalaki yung tatlong bobo na yun? Dahil sa pagtakas ng isang ongas, di na din ni Dom hinabol at nagpatuloy na lang sila ni Yunha maglakad. Sasakay na lang ako ng taxi pauwi. Ano meron sa'yo, kasi ba nakipag-away? Ako kanina. Sabi ko sa'yo, ayokong makita ka ulit na nakikipag-away sa iba. So dapat bang nakatayo lang ako doon at hayaan ko sila na bastusin ka? Kahit na hindi mo kailangan maging brutal. So sa tingin mo kinalaban ko sila para lang sa wala? Mas gusto mo bang nakatayo lang ako at panoorin silang paglaruan ka? Dinaman nakasalita si Yunha at umiwas lang ng tingin. Oo na, sige na, sa babaeng tulad mo na lamaking parang prinsesa, mukha din siguro akong gago tulad nila, no ha? Mag-ingat ka sana pag-uwi. Pinakita naman ng isa sa mga ongas na tumakbo kanina na pinagpapawisan pa at tulo ang sipon, meron siyang tinatawagan, balak ata magsumbong sa nanay niya, hahaha. Hello! Oy, sang tuluyan na nga nagsumbong ang ongas. Pinakita ang si Vinny at Sang nakatambay sa may kanto. Okay, sige. Binaba na ni Sang ang cellphone dahil nalaman na niya ang nangyari sa mga ongas niyang bata. Mukhang nabugbog ng isang lalaki sina Byung Chol tsaka yung mga ibang lalaki na ka-schoolmate natin.
Wala naman naging tugon si Vinny, nagbuga lang siya ng usok at itinapon ang sigarilyo sa kalsada at inapakan nito. Pinakita naman ang mga ungas na nakatambay at may hinihintay. Ang sakit ng ngipin ko. Gago, ngayon lang ako nahimatay ng ganong klaseng suntok. Pag nakita ko ulit yung gagong yun. Hoy, paano kayo nabagbag ng nag-iisang lalaki lang? Ano hoy, manahimik ka nga bago kita sapakin, para kang bata, iniwan mo nga lang kami doon kanina eh. At bakit mo tatawagin sina Vinny at Sang sa oras na ganito? Bakit hindi mo na lang isiga sa harap ng lahat na nasapak kami ng iisang lalaki? Habang nagtatalo sila, bigla na lang tumalsik ang ungas sa kinakatayuan niya. Sinipa pala siya ni Vinny, nakaka-rating lang. Vinny, asan na yung gagong yun? Nawala na siya nung pagkagising ko. Mga bobo, huwag ninyong ipagkakalat na nag-aaral kayo sa paaralan natin, nakakahiya kayo. So sinong bumugbog sa inyong tatlo, estudyante din ba? Hindi ako sigurado, pero may mahaba siyang buhok at meron ata siyang band-aid sa ilalim ng ilong niya. Maliban doon sa band-aid sa ilalim ng ilong niya, wala na akong matandaan. Kinuhanan ko ng litrato yung jowa niya kanina. Girlfriend niya ba yung babaeng yan? Low quality yung pagkakuha nung picture, kaya mahirap makita kung sino. Ano ba dapat naming mahanap gamit tong picture ng babaeng ito? Hoy, ano ba pre, kailan mo kinuha yun? Burahin mo yun ngayon na. Haha, joke lang naman kasi eh. Habang si Vinny naman masusing tinitignan ang picture ng mabuti. Ay, send mo sa akin yung litrato. Ha, sige. Bigla na lang may tinatawagan si Vinny. Pinakita naman ang tinatawagan ni Vinny, eto pala si Kim, yung tinalo ng ating bida. Mukhang puspusan ang pagpapractice ng ungas. Napansin ng ungas na may tumatawag sa kanya. Aputa, nakakainis kapag tinatawagan ako ng mga tao habang nagwo-workout ako eh. Bigla naman huminto muna ang ungas sa pag-workout para sagutin muna ang tumatawag sa kanya. Hello? Sup ma'am, si boy, pang-aasar ng tumawag. Ano, sino na naman ta? Ako tagago, salita naman ni Vinny na naiinis. Hahaha, pasensya na, anong meron, si Rayo ay Vinny pala. Tingnan mo yung picture na sinend ko sayo. May kilala ka ba sa crew nyo na sinasakyan tong bike na to? A-track bike, wala akong nakikita sa crew ko na sumasakay ng bike na may ganyang frame. Bakit pala? May hinahanap akong lalaki na mahabang buhok at may band-aid sa ilalim ng ilong at inisip ko lang kung galing siya ng crew mo. Mahabang buhok at band-aid. Hindi kaya yung kaibigan nung gagong student president na taga Sunny High. Sinabi na ng ungas ang mga nalalaman niya tungkol sa pinapahanap ni Vinny. Aso taga Sunny High. Natapos na ang pag-uusap ni Vinny at Kim, mukhang madami din nasabi na impormasyon tungkol sa mga bida. At bigla na lang ngumisi ang hinayupak at tuluyan na nga itong ngumiti ng malaki at tumatawa ng malakas. Di ko alam kung anong nangyayari. Pero heto, para dun sa putang inang baliw galing sa Gun High laban sa gagong bully galing Sunny High, aabangan ko to, hihihi. Pinakita naman si Dom na mukhang malungkot na naglalaro sa kanyang cellphone. Bigla naman dumating si Mino. Oy siga, kamusta na, sabay tapik sa balikat ni Dom. Gusto mo bang mag-roller practice gamit ang ating mga bisikleta pagkatapos ng klase? Sorry, meron akong trabaho ngayong gabi. Talaga, sige, kalimutan mo na. Magpa-practice akong mag-isa pag meron akong konting pahinga mamaya. Oy, tigil-tigilan mo na nga ang pagpunta sa klase namin. Dito sa'yo lahat tayo parte ng iisang paaralan, bakit hindi ka pumunta sa klase ko minsan para tumambay? Bakit naman walang pwedeng gawin dun? Oy, nag-aaway na naman yung magjowa. Hala, totoo nga yung sabi-sabi, OMG, pang-aasar ng mga classmate nilang babae. Bigla naman may tumawag sa ating bida kaya napalingon siya. Si Shelly pala ang tumawag sa ating bida at nilapitan ito para mag-selfie.
Sabihin mo cheese na bigla naman ang ating bida sa paglapit ni Shelly. Ang pogi mo. Anong ginagawa mo? Sinabi ko sa mga kaibigan ko sa England na mayroon akong lalaki na gusto rito pero di sila naniniwala kaya magsesend ako ng litrato mo, okay lang ba? Hindi pwede salita ng ating bida.